ganda ng gising ko kanina eh. May dalawang beautiful soul na bumati sa akin ng Happy Father's Day at nakita ko may nalaglag na may nalaglag na kulay asul. Hallelujah! Yan, salamat. Ang Diyos na ang bahala magbalik sa iyo ng iyong binigay. So, yan, Happy Father's Day! So, taon-taon, pinagdiriwan natin ng araw ng mga tatay. So, siguro, ginawa ito para, hindi siguro, sigurado. So, ginawa ito para maalala yung mga pagpapagal ng mga ama ng tahanan. So, alam na, ang isang pamilya ay napakasaya, no? Na magkaroon ng isang tatay. So, iba-iba man ang sitwasyon, maganda pa rin na meron kang tatay. Sabihin Happy Father's Day tayo, hindi ko siya nakita. Yan. Paano ko sasabihin Happy Father's Day tayo, hindi ko na siya nakasama. So, iba-ibang sitwasyon at tuwing Father's Day, ito yung mga tanong na buti ka pa may yung iba ginagawa ng kasamaan. At hindi niya may turing, no, na tatay. Minsan naman absentee. Mabuti ka pa may tatay. Yan. So, pastor, paano ko ipagdiriwang ang Father's Day kung yung tatay ko hindi ko may pagmalaki? Yung tatay, dahil merong mga na kapag ang bata ay wala yung kanyang tatay, 63% mayroong mga suicide ang mga anak nila nag-suicide. 63%. 90% of all homeless and runaway children. Iba naman, dahil walang tatay, palaboy-laboy, naman nagkakaroon ng depression. Yung karamihan sa mga hindi nakasama ang kanilang tatay, merong depression. Madalas. Yung iba naman, 80% of rapists motivated by displaced anger. Dahil galit sila, wala silang tatay, gumagawa sila ng mga kasamaan. And 71% of all high school dropouts, mga drop, wala kasi, hindi maramdaman si tatay. And 75% of all adolescent patients in chemical abuse. Nagkakaroon ng kung anong mga tinitake. Drugs, sisigarilyo, minom. Bakit? Kasi, pastor, buti ka pa may tatay. Ako, wala. Kaya ito yung ginagawa ko. And 70% napupunta sa prison. At yung iba doon, 85%, karamihan ang napupunta sa prison is yung mga ill na meron pala akong tatay. Meron akong bad news. The bad news is, it is happening. Nangyayari siya. So, whether we like it or not, masyadong malapit ang society. Lalo na ngayon, pasama ng pasama ang mundo. Kaya kinakailangan natin si Kristo. And it is happening dahil most of children all around the world, may porsyento na kung saan ang iba dyan ay wala yung tatay. Absent. Pwedeng hindi ka mag-drugs, pwedeng hindi ka gumawa ng kalokohan, pwedeng maging mabuti kang tao, mabuti kang mamamayan, mabuti kang anak, kahit wala kang tatay dito sa lupa. Tinasama sa pangkat ng mga pagtitipon laban sa Panginoon ng pangkat ni Korah kung siya'y namatay sa kanyang sariling kasalanan at siya'y walang anak na lalaki. So nagkaroon ng census sa chapter 26 ng Numbers, si Moises nagpa-census. Kasi si Korah ng isang rebellion laban sa Panginoon at namatay yung mga nagrebelde sa Panginoon. Kaya yung mga nagrebelde sa Panginoon, baka naman may mangyari sa inyong hindi maganda. Tigil na. Di ba? So, bandang uli, namatay yung mga nagrebelde sa Panginoon. Ngayon, itong mga babae, no? Babae ito, mga anak ni Zelopehad. Yan.
itong mga anak ni Zelophehad na mga babae, pumunta ngayon kay Moises. Kasi tandaan niya itong Numbers, hindi pa sila nakapasok doon sa Promised Land. Pagpunta nila sa Promised Land, meron silang portion, meron silang mana, meron silang inheritance. So, noong panahon na yon, kapag ang babae, kapag nawala ng tatay, ay wala silang inheritance. Sa kultura o sa batas ng mga Israel at that time, sila ay hindi po pwedeng magkaroon ng mana. Ang pwede lang magkaroon ng mana yung anak na lalaki. Pero itong mga babae na to, yung anak ni Zelophehad, ay pumunta kay Moises, pumunta kay Eleazar, high priest Eleazar. Kaya Eleazar, saan ka man? Nasaan ka na ba? Tinatawagan ka namin. Ayan. Pumunta yung mga lima to yung mga daughters of Zelophehad, pumunta ngayon kay kasi yung mga nagrebelde at yung mga namatay, automatic, ang kanilang lahi ay hindi nakasama doon sa portion ng inheritance, hindi na sila mapapamanahan. Kaya ang nangyari noong verse 26 ng Numbers, nagsenso si Moises, at lahat ng mga natitira pa sa Panginoon, yun ang magkakaroon ng mana. Hindi kasama si Zelophehad. So, pumunta nga yung anak niya kay Moises at kay Eleazar, high priest Eleazar. Sabi niya, ang aming ama ay namatay sa ilang at siya'y hindi kasama sa pangkat ng mga nagtipon-tipon laban sa Panginoon, sa pangkat ni Korah. Yung tatay namin hindi naman kasama dyan, namatay siya dahil sa sarili niyang kasalanan doon sa ilang. Hindi siya nagrebelde. Sabi at wala kaming anak at wala siyang anak na lalaki. Sabi niya, bakit ang pangalan ng aming ama ay aalisin sa angkan niya? Inalis Dahil ba siya'y walang anak na lalaki? Bigyan ninyo kami ng ari-ariang kasama ng mga kapatid ng aming ama. So napakatapang na mga anak ni Zelophehad na to. Ayaw niyang mawala sa mga magmamana. Ayaw niyang mawala yung angkan nila sa mga magmamana sa lupang pangako. So, kaya ginawa ni Moises, chapter 27, verse 5, dinala ni Moses ang kanilang usapin sa harap ng Panginoon. At sabi niya, at sa 6, nagsalita ang Panginoon kay Moises na sinabi. Ito sinabi ni Diyos kay Moises. Tama ang sinabi ng mga anak na babae ni Zelophehad. Bigyan mo sila ng ari-arian na pinakamana mula sa mga kapatid ng kanilang ama at iyong isasalin ang mana ng kanilang ama sa kanila. So, maganda sa English to Sabi doon, the daughters of Zelophehad are right. You shall give them possession of an inheritance among their father's brothers. Transfer the inheritance to their father to them. So, nagigets niyo ba ang pinupunto natin dito? Buti ka pa may tatay. Kami, hindi namin maramdaman. Buti ka pa may tatay. Kami, hindi namin nakita. Wala kami noon. Pero dito, ang tatay nila ay wala na. Patay na ang mga anak, ang tatay. At ang kanilang mga anak na babae ay buhay pa. So, kahit na wala silang tatay, merong isang tatay na tumayo sa kanila. Alam sino? Si Lord. Sabi ni Lord, sabi niya, the daughters of Zelophehad are right. You shall give them possession of an inheritance. Kaya kahit wala kang tatay, kahit wala kang nararamdaman na tatay, ngayong Father's Day, ikaw ay magsi-celebrate pa rin ng Father's Day. Why? Kasi hindi ka naman pinabayaan ng Diyos. Nandyan sa iyo ang Diyos. Ang Diyos ang nagsilbing iyong tatay, ang Diyos ang nagsilbing father mo dito sa lupa. Amen? Kaya, a child without father, hindi magtatagumpayan. But, a child with a father, lagi magtatagumpay kasi ang Diyos nandiyan. Kung hindi mo makuha ang yung tatay dito sa lupa,
ang Diyos mismo ang siyang yung naging tatay at mas malaki ang ginagawa ng Diyos kaysa sa earthly fathers natin. Amen? Amen. So, buti ka pa may tatay. Pastor, ngayon naiintindihan ko na, ngayong Father's Day, magse-celebrate ako ng Father's Day. Why? Kasi meron pala akong tatay. Meron akong tatay. I have a Father in heaven, which is God. Kagaya na nangyari kay Silopihan sa kanyang mga anak. Kahit na anong ginawa ng society, they are insensitive sa pangangailangan, but God stood there para sa kanila. Amen? Ang Diyos ang siyang nandiyan para doon sa mga batas, sa mga insensitivity na hindi binibigay doon sa mga walang tatay. Ang Diyos ang nagbibigay ng provision. Amen po? Amen. So, magdidiwang ba tayo ng Father's Day? Amen. Online, magdidiwang tayo ng Father's Day. Ano man ang katayuan mo, meron kang Ama sa langit. So, meron akong dalawang lente na dapat ninyong maintindihan ngayong umaga. Unang lente, how will we honor our Father? Lente, kung saan ito ay nauukol para sa ating mga earthly fathers, sa ating mga tatay. Pangalawang lente ay gusto kong makita mo, ang lente na kung saan ito'y nauukol para sa Ama natin na sa Diyos. Kaya kung hindi ka makarelate, hindi mo may relate yung mensahe ngayon sa tatay, dahil hindi mo talaga maramdaman, i-relate mo siya ngayon kay Lord na naramdaman mo. Amen? Nakita niyo ba? So, buhay pa ba tayo? Tandaan, kung wala kang ama dito sa lupa, may ama ka sa langit, ang Diyos. Amen? Kaya lahat ng mga... Kasi sa totoo lang, no? May nawawala naman talagang ama. May mga ama na hindi naman gustong mawala. Yung mga namatay, mga napatay. Diba? Meron akong kilala, isang tao na kung saan ay hindi niya ginusto na mawala siya bilang ama dito sa lupa. Siya ay nagdadrive ng taxi at isang araw ay pinasok siya doon sa taxi at siya pinatay doon sa taxi. Diba? Walang iba kundi si Panoy. si Tatay Panoy. Si Tatay Panoy ay naulila niya ang ba't ako naiyak dito, no? Iyakan ba tayo ngayon? Si Tatay Panoy naulila niya ang 6 nilang anak. At ang kanilang ina ang siyang tumayong tatay at nanay. Di ba? Pingi. Yan, Ilyasar. Yan, yun. Hindi ka nakagip sa camera. Di ba? Ang tatay at ang nanay niya ang naging tatay at nanay nila. At higit sa lahat, ako'y naniniwala na dahil 6 silang magkakapatid, ang pangalan ay Bobot, Edwin, Raul, Ruth, Sharon, at Eva. Sa hirap ng buhay na dinanas nila, pero lahat sila ay naging matagumpay sa buhay. Ang iba sila nakapag-aral kahit walang tatay. Bakit? Kasi meron silang tatay sa langit na magapay sa kanila. Kung wala kang tatay dito sa ama, the needs na pangangailangan sa langit meron ang ama nating Diyos. So, how can we honor? How to honor your father? Paano ba natin i-honor ang father? Tandaan ninyo, ang lente kung paano natin i-honor ang ating tatay sa dalawa, earthly fathers and our heavenly fathers. Una, we must respect him.
irerespeto natin siya for He is your dad. O sige, may kukuha pa nito? May mag-picture ba? Yan. Tingnan mo naman. Yung kanyang apo, binubulong niya. Pa, yung 1,000 ko, na-hold up na naman ako ng apo ko. Parang ganun yata yung caption yan eh. Hold up pala yan, no? Yeah, hold up pala ng apo yan eh. Yan pala yung caption pala yan. Ganun. How to honor your father. O-honor natin, kailangan natin i-honor ang ating father. Una, we must respect him for he is your dad. Ano man nagawa niya, bigyan na rin natin siya ng respeto. Bigyan natin siya ng pagkilala. Kasi, siya pa rin ang inyong tatay. Whether we like it or not, pagbalik-balik ta rin mo yung sitwasyon, ikaw ang anak, siya pa rin ang inyong tatay. O, minsan din natin nagugustuhan ng ating mga tatay. Pero sinabi ng Diyos, sabi sa Ephesians chapter 6, verse 1 to 3, Child, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment with promise, that it may be well with you and you may live long on earth. So, you must obey. Paano natin re-respeto ang ating mga tatay? Lahat ng inuutos nila, i-obey natin. Siyempre, wag yung magnakaw. Di ba? Utusan ka na magnakaw ng tatay mo. Tay, ikaw na lang tay. Ikaw naman tatay ko eh. Ganun, di ba? So, para natin re-respeto ang mga tatay, obey. We must obey and honor your father, sabi sa Ephesians. So, tandaan ninyo, tungkulin ng ama ang maging pinuno ng pamilya. Opo. Pagbalik-balik na naman natin ng sitwasyon, ang tatay pa rin ang linagay ng Diyos sa pamilya upang maging pinuno ng pamilya. Amen? Kaya dapat, i-obey natin siya, i-honor natin siya. We must respect our father. That is how we can always give honor to them. Amen pa? 1 Corinthians chapter 11 verse 3. For I want you to understand that Christ is the head of every man, and the man is the head of a woman, and God is the head of the church. Inahilintulad pala na ni Pablo na ang mga tatay, si Kristo ang kanilang head, samantalang sa family naman, sa woman naman, ang head naman ay ang tatay. Kagaya ng pagiging head ni Kristo sa church na ito. Amen. So, dapat bigyan natin ng karangalan, respeto ang ating mga tatay. Kasi, yun ang gusto ng Diyos. Amen po. Ang isang ama ay may napakalaking obligasyon sa kanyang asawa at sa kanyang mga anak. Bilang head ay hindi nangangailangan ng pagiging diktador o maniniil. Kita po ninyo yun? So, sa totoo naman, minsan may mga disgusto tayo sa ating mga tatay, pero hindi mo alam yung buong istorya ng kanilang paghihirap para may taguyod yung pamilya. At pagdating sa kaligitnaan, makita ninyo nagkaroon din tawag na break. Yung iba nagsiseparate, yung iba namamatay, yung iba pero yung una silang nagsama nung kanyang asawa, hanggang sa sila yung magkaanak, yung hirap na kanilang nararanasan, ang kanilang siniil, ang kanilang ginawa, ay hindi natin alam. Kaya doon pa lang, pag naisip natin yun, dapat irespeto natin ang ating mga tatay. Kasi sila yung head. Pero tayo naman mga tatay, porque tayo yung pinuno, hindi naman tayo maging diktador. Kaya, anak, ito gawin mo Oh. Anak, kailangan ganito, tapos pag hindi, palo ka. Hindi naman ganon. Amen po. Ephesians chapter 5, verse 25-27, sabi niya, Husband, love your wives, even as Christ also loved the church. Sipin nyo, ang tatay sinasabi, mahalin mo ang iyong asawa, and give him himself for it, that it might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word, that he might present into himself a glorious church, not having spot or wrinkle or such things, but that it should be holy and without blemish. Amen. Ephesians chapter 6 verse 4. And ye fathers, provoke not your children to wrath, but bring them up
in the nurture and admonition of the Lord. So, hindi ko na po yan yan, pero yun po talaga eh. Porque tayong tatay, huwag naman natin pupurbo ang ating mga anak. Amen po. Being the head of the family is about loving, providing, and guiding. Dapat yung ginagawa natin. The family into a closer relationship with God. So, the respect of authority or lack thereof, kapag yung ating pagbibigay ng respeto sa ating mga tatay, sa ating mga father, saan nagsisimula? Nagsisimula sa bahay. Begins at home, infused in the church, the street, the school, society as a whole. Kaya doon pa lang sa bahay pa lang, dapat solid na yung respeto sa iyong tatay. Kasi kapag lumabas ka na ng bahay mo, dala-dala mo yun eh. Ay, yung tatay ko ganito eh. Ay, yung tatay ko ganun. Hindi mo alam, sinisira mo na yung tatay mo. Hindi mo na siya nire-respeto at that time. Deuteronomy chapter 27 verse 16, cursed is the one who treat his father or his mother with contempt, and all the people shall say amen. Sabi niya, sumpain daw. Sumpain kung sino man ang ititreat ang kanyang father or his mother with contempt. So, ano yung contempt? So, this is the contempt. Yan. Ayos ba? Sabi doon, disdain, dislike, disrespect, disapproval, hatred. So, yung hindi mo na sila nire-respeto. Alam mo yung tipong pag may sinabi siya, para, wala naman yan tayo. Yung tipo, may mga ganon, kapag may ginawa sila, ano naman yan, parang laging negative ang tingin mo sa ginagawa nila. That is disrespectful. Kapag nagsasalta sila, hindi ka na nakikinig. That is disrespectful. Diba? Yung pumunta sa school, kinahiya mo na yung tatay mo, ayaw mo na siya makita, that is disrespectful. Kaya, kapag daw gano'n ang ginagawa natin, na parang ayaw natin sa ating tatay, sabi niya, sumpain. Sinusumpa daw yan. Kaya, sinong gustong masumpa dito? Yeah, wala naman. Ako, ayaw ko. Ayaw ko masumpa. So, we must love our Father. We must respect our Father. Our Father in heaven expects us to respect our Father here on earth and recognize position in the family. Bakit natin re-respeto ang ating tatay? Hindi sa kanyang mga gawa, kundi sa kanyang position. Because He is the head. He is your father. He is your dad. You must respect your father on earth. Because kailangan mong recognize na siya talaga ang iyong tatay dito sa mundo. Meron siyang position sa family. Kaya mga anak, bigyan natin ng respeto ang ating mga tatay. Amen? You honor your father by obediently respecting his authority. Yung kanyang otoridad ay nire-respeto mo. Amen. Sabi sa Malakay, chapter 1, verse 6, a son honor his father, and a servant his master. If I be a father, where is my honor? And I be a master, where is my fear? Dapat daw talaga ang anak, nire-respeto o ini-honor ang kanyang tatay. Pangalawa, how to honor our father, we must thank him for what he has done. Pasalamatan natin siya sa kanyang mga ginawa. Minsan masyado tayong mapanukat. Kasi yung kapitbahay namin, yung tatay, ginawa ng tatay niya, laki ng bahay na pinatayo. Diba? Huwag mo sukatin yung tatay mo sa tatay ng iba. Tatay nila yun eh. Dapat sukatin mo yung tatay mo sa pagiging siya, sa family mo. Isipin mo, dati ito lang ginagawa ninyo, di ba? Tapos, pagdating ng panahon, nakita ninyo, masenso. Dati, di ba, nag-iihaw ka lang ng mais, ngayon, naglalaga ka rin ng mais, di ba? Di ba? Di ba? Naglalaga na. Yung pa rin nyo, alam ko, walang tatay, no? A godly father always do what is best for his family.
Kaya gagawa siya ng lahat ng bagay na gagawin niya para sa kanyang pamilya. Kaya minsan sabi ko, no, anong mas maganda? Di ba? Pag-ibig o pera sa isang pamilya. Pag-ibig o pera? Parehas po. Parehas daw, parehas. Sabi nila sa pakitali nga ito. Itali mo sa kahoy. Tapos sa kadilim-diliman sa sabi ko, pag-ibig. Why? Walang tatay na may pag-ibig sa kanyang anak na makita ang anak niya o ang pamilya niya na nagugutom. Kaya hindi ko mawari din minsan gumagawa ng hindi maganda para sa pamilya nila yun eh. Because they love their family. Amen? Father is not your father by accident. Hindi ko nalagyan ng ano to Tama po? Ang tatay nyo ay hindi aksidente naging tatay nyo. Talagang siya linagay sa inyo, binigay sa inyo ng Diyos. Na yan talaga ang magiging tatay nyo. Before the foundation of the world, siya na talagang preordained na magiging father nyo. God had a personal plan for your life before you were born. Di ba? Kaya yung buhay mo, kaakibat ng buhay mo kung bakit yun ang binigay ng Diyos na Father sa'yo kasi merong plano ang Diyos sa'yo. And God appoint that He will be your Father. God appoint that He will be your Father. Ako sa totoo lang na-appreciate ko yung tatay ko eh. Sobrang ko na-appreciate eh. Ang tatay ko kasi, ano siya, magaling mag-preach. Di ba? Alam nila melody yan eh. Sabi ko, dati hindi ko ma-appreciate eh. Pero naisip ko ngayon, nung naging pastor ako, yun pala yun. Yung destiny ko pala, kaya pala ganun si tatay, magaling siyang magsalita, dahil gusto niya ako, magaling din ako magsalita, nagagamitin pala ako ng Diyos bilang pastor. Magkakaano eh. Ay, salamat anak, pagpalain ka ng ating Panginoon Diyos. Magkakakabit siya. Nagagets niyo pa ba? Kung ano ka man ngayon, yung ugali mo man ngayon, at yung tatay mo, may namana kang konti doon sa tatay mo, at nagagamit mo siya ngayon, yun eh, dahil gusto ng Diyos. Sabi niya, God appoint that He will be your Father. Because God has a personal plan for your life before you were even born. Kaya palapakan natin ng ating mga tatay. Yeah? Amen. Jeremiah chapter 1 verse 5, before I formed you in the womb, I know you. Before you were born, I sanctified you. I ordained you. Gave you as a prophet to the nation. Bago ka pa man din isinilang, kilala ka na ng Diyos. Bago ka pa nabuhay, alam ka na ng Diyos. Yan. Sinanctify ka na. Kaya salamat sa Panginoon, yung pag-ibig niya, grabe, hallelujah. Amen? So, the Father they gave us food, shelter, clothing, safety, guidance, and their frequently hard learning knowledge. Amen po? Yan po binibigyan nila eh. Food, shelter, clothing, safety, guidance, saka yung mga tuturo nila na karunungan. May karunungan ba kinukuha sa inyong tatay? Meron naman, di ba? Di ba? Di ba? I mean, siyempre may standard tayo ngayon. Christian standard tayo ngayon pag nakikita natin. Pero meron pa din eh. Meron pa rin siyang karunungan na no? Kaya minsan yung paano tayo umakto. Kaya sabi nga, di ba? A child never, ever, kailanman hindi niya nagagawang hindi gayahin ng kanyang tatay. Lagi-lagi niyang nagagaya. Kung ano maugali mo, yung tatay mo nagaya mo. Kaya kaganyan ka mag-isip. Totoo. Tama? Tama talaga. No? So, sabi ng mga scientists yun, sabi ng mga psychologists, a child always
Oh, never, yun. A child never fail to copy his father. Never fail. Ano, sabi ko, grabe man itong mga children to eh. Nung panahon na yun, medyo ako kaya sa tatay ko eh. Grabe lang tatay ko. Doon napansin ko, pares nga kami. Yeah, never fail. Sabi ni Billy Graham, a good father is one of the most unsung, unpraised, unnoticed, and yet one of the most valuable assets in our society. May mga magagaling, mababait, mahuhusay na mga tatay na hindi natin na-appreciate. Hindi natin na-notice. Hindi man lang natin mapalakpakan, hindi man lang natin maparangalan. Bakit? Ay, okay lang naman si tatay. Okay lang sa kanya. Lahat nailibre mo na yun. Nailibre mo na lahat ng classmate mo, lahat ng guru mo, nailibre mo na lahat, pati kapitbahay nyo, pati mga buong barangay, pati buong city, nailibre mo na. Yung tatay mo, hindi okay lang si tatay, okay lang sa kanya, dyan lang mo. Di ba ganon? Kasi alam mo, hindi naman magtatampo tatay mo. Kasi mabait yung tatay mo. At sasabihin mo na tayo, okay lang anak, okay na ako dito anak. Sige, okay lang kayo. Di ba? Pero sa totoo lang, ang una-una mong dapat na nililibre tatay mo eh. Magkaroon ka ng sweldo, magkaroon ka ng pagkain. Diba? Sino una-una mong naiisip bigyan? Eh dapat yung tatay mo. Hindi yung BFF ko, puntahan ko, meron akong ano rito, additional cash dito, magsisini kami dalawa ng BFF ko. Diba? So may tanong ako sa inyo, kailan nyo ba nailibre yung tatay nyo sa loob ng isang taon? Yan. Pero si Meldy, nailibre niya ng cellphone Nax. Cellphone binigyan niya kay tatay. Grabe. Totoo. Pasalamatan natin sila sa lahat ng kanilang mga ginawa. Alam mo, magkaroon lang ng tatay sa loob ng bahay, nang umuwi sila sa bahay nyo. Laking bagay na yun kasi nagbibigay na siya ng proteksyon. May kakilala akong walang tatay, alam mo, madaling lokohin, di ba? Kasi nga, walang tatay. Hirap. Pero pag may tatay, yung presence niya pa lang, nagbibigay siya lang parang pundasyon ng matatag. So, hindi iba-iba naman, kasi, tawag doon, iba-iba tayo ng senaryo eh. Pero, the mere fact na meron tatay doon, minsan lang siya umuwi, o lagi nandiyan dyan, okay lang yun, basta mahalaga nandiyan siya. And that is a way, that is, isang bagay siya na dapat tayo magpasalamat. Amin po. Yan. Tanong, are you thankful to your earthly father for what he has done for you? Yan o, yan. Ayan, cellphone yan eh. Ayan. Ayan, cellphone. Si Melody bumili niyan. Yan. Oo. Ayan. Yan. Are you thankful for your earthly father for what he has done? Yan ang tanong. Naging thankful ka ba? Pinasalamatan niyo ba yung... Alam mo, magpasalamat ba kayo tayo? Buti lang, ikaw ang naging tatay ko. Pinasalamatan niyo ba? Ha? Ito. Are you thankful that your heavenly father what he does for you? Magpasalamat ba kayo sa Diyos bilang yung heavenly father sa mga ginawa niya? Amen. Sabi sa Matthew, therefore I tell you, do not worry about your life, for you will eat or drink, or about your body, what will wear. Is not life more than food, and the body more than clothes? Sabi niya, I tell you, huwag yung alalahanin yan, yung mga bagay na yan. Si Lord na bahala dyan. Ano bang kakainin nyo? Ano bang susuotin nyo? Ano bang inumin nyo? Matthew 3:6-7, look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in the barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? Can any one of you, by worrying, add a single hour to your life? Kaya kapag nag-aalala kayo, sinasabi ni God to eh. Yung mga ibon nga, hindi ko pinababayaan. Kayo pa kaya, mas mahalaga kayo sa akin.
Dagdag ba kayo ng buhay kapag kayo nag-aalala? Kaya kapag nag-aalala kayo, tumingala kayo kagad. Tingala. Lord, nag-aalala ko, Lord, pero bilang tatay, ikaw ang aking tatay, hindi, ibibigay ko sa iyo lahat-lahat. Amen? So, 28 to 29. And why do you worry about clothes? See how the flowers in the field grow. They do not labor or spin. Yet I tell you that not even Solomon in all his splendor has dressed like one of these. Sabi niya, kahit si Solomon, walang ganyang kagandang bihis. Yung lilies at the field. The flowers. Sabi niya. Sabi niya, they do not labor or spin. Actually, ngayon sa mga damit, no, wala nang problema kasi okay na. Provision nila dyan, okay. No? Kaya minsan, hindi naman talaga isusot ang problema eh. Mindset lang eh. Ba't kailangan Louis Vuitton? Diba? Pag hindi Louis Vuitton, nahirapan ka na. Yeah. Tatawa ako dun sa memes, no? Kailangan ko magtrabaho kasi mayabang ako. Mayabang ako eh. Matthew chapter 6, 31 to 33. So do not worry saying what you shall eat, or what shall we drink, or what shall we wear. For the pagans run after these things, and your heavenly Father knows what you need there. But you seek first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be given up to you. Kapag pala nasa Diyos tayo, no? Ang si Lord ng bahala. Sabi niya, and you, Heavenly Father, knows that you need it. Alam ng Diyos ang pangangailangan ninyo. Alam niyo ba yon? Lahat ng pangangailangan niyo, alam ng Diyos. Amen. Amen po. So, ang tanong kanina, di ba? Nagpapasalamat ba tayo sa Diyos sa mga ginawa niya sa atin? Amen. Amen. Yung pangatlo, dito magtatapos, don't disgrace Him for it is God's will. Huwag niyong i-disgrace. Gusto ng Diyos na hindi niyo dinidisgrace ang inyong mga tatay. Kaya sa mga ama, mga tatay, mga father, you are highly valuable. Kayo ay karapat-dapat bigyan ng karangalan at parangal. Tignan nyo, ang ibig sabihin ng drag someone's name through the mud, alam niyo ba yung idioms na to? Drag someone's name through the mud. Hindi niyo alam to? Yan. Ibig sabihin yan, to publicly say false or bad things that harm someone's reputation. Kaya nakita nyo, yung pangalan mo, dinadrag mo sa lupa sa putikan eh. Ibig sabihin, yung pangalan ng pamilya, dinadala ng mga anak sa kahihiyan. So, wag natin i-disgrace ang ating tatay sa pamamagitan ng pagre-rebelde at gawin nating hindi maganda yung ating buhay, yung reputasyon ng pamilya nadadamay na tutukoy. Naalala ko yung nangyari, yung kay Fowler ba yan? Marites kasi ako eh. Tony Fowler, di ba? Nagsalita yung mga kapatid eh. Sabi niya, hindi lahat ng mga Fowler sa badera. Kasi nadadrag eh. Di ba? Sa ayaw mo at sa gusto, talaga ang pangalan madadrag talaga. Mahihila talaga. Kaya, ako natutuwa kasi yung iba, nauunawaan yun eh. Yung iba, bardagulan eh. Yung mali, gagawin tama. Yung tama, gagawin mali. Diba? Parang, isipin niya, ito na lang. Ikaw na lang magulang. Makita mo yung anak mo, ganun ang pinaggagawa. Tapos sasabihin ng mga kamag-anak mo, oy, Marian, anong pinaggagawa ng anak mo? Sasabihin mo sa mga kumari mo, praise the Lord! Ganun ang ginawa mo, di ba yun? Hindi. Talagang ganon. Drag someone's name through the mud. Kapag may ginawa kang mga hindi magaganda, mga indecent, mga hindi ka nais-nais, sa totoo lang, ang pamilya mo matatamay, matatangay. At may masasabi sa iyo ang mga tao sa inyong pamilya. Sabi sa Proverbs 28 verse 7, whoever keeps the law is discerning son.
But a companion of glutton shames his father. Yan. Uy! Bakit? Bilala ka? A companion of glutton shame. Yung mga matatakaw na anak, ang napapahiya doon yung mga tatay. Kasi alam mo, ang iisip niyan, di ba pinapakain sa bahay nila yan? Diba? Ba't natakaw niyan? Diba? Kaya, sa totoo lang, makikita mo at makikilala mo sa tao sa pamamagitan ng pagkain eh. Pati yung respeto na ibibigay mo sa pamamagitan ng pagkain. Yung alam mo yung kala mo, mauubusan, ang dami-dami ng pagkain. Yan. Makikita mo, ay, ano yan? Wala yan. Ano yan? Pamilya ng mga ano yan. So, huhusgahan ka na ng gano'n. Kaya sa pagkain pa lang, dapat talagang ano ka eh. Tagdan, discipline. Discipline talaga. Kasi, sabi mo sa gusto, a companion of glutton shamed his father. Kaya wag masyadong matakaw. Sabi mo sa katabi mo, wag matakaw ha. Takaw ha. Tandaan mo, nakataya yung pangalan ng tatay mo. Ayan. Proverbs 19 verse 26. He who mistreat his father and shames away his mother is a son who cause shame and bring reproach. Siya raw ang nagbibigay ng kahihiyan sa pamilya, sa kanilang tatay. So, tandaan niyo, daldala mo ang pangalan ng father mo. Whether you like it or not, hindi man literal na pangalan, kundi kung saan ka nagmula. Ay, di ba? Sino ba yung tatay nito? Ganun eh, no? Sino ba tatay nito? Ba't ganyan ang ugali niyan? Hindi naman dahil sa yung pangalan. Kundi, saan ba nagmula yan? Kaya pala, nagmula pala kay ano yan eh. Yan, mga ano yan. So kaya bawat galaw mo ay either makatulong o makasira sa reputasyon ng iyong ama. Lahat ng gagawin mo. Kaya mga tatay, ngayon pa lang ay pinapalakpakan ko na po kayo doon sa mga anak na meron kayo na mabubuti, na nagbibigay karangalan sa inyo. Maganda po ang inyong pagpapalaki sa kanila. Amen? Kaya hindi yung sa akala mo, wala lang, hindi. It bring bad reputation to the family, to your father. Sabi sa Ecclesiastes chapter 7 verse 1, a good name is better than precious ointment. Mas mahalaga ang magandang pangalan kaysa sa anumang bagay. Iba pa rin yung ano ka eh. Maglalakad ka sa kalye o kayo ka man magpakita, kay mayor man, di ba? Or sino man niya mahalagang tao. Pag tumingin ka, pag pumunta ka, kakamay ka, with dignity yun eh. Dahil alam mong your name ay walang bahid ng anumang hindi magagandang bagay. Now, ano ba yung great numbers of young people discredit the family name? Sa Amerika at sa buong mundo, mayroong mga statistic na ang daming mga anak ang ginagawa na dinidiscredit nila yung family name. Diba? Tony Fowler nga lang, diba? Alam ko, mababash ako pag narinig nila ito eh. Pero yun talaga eh, dinidiscredit na. Magpapalit daw siya ng pangalan eh. So forth and so on eh. So, paano ba discredit ng kanyang anak ang kanyang tatay? Diba? Sa pamamagitan ng they disregard and disgrace and discredit they cause for their family name. Hinahayaan nila na makagawa sila ng hindi magaganda. So, do your activities honor or dishonor your family name? Lahat ng ba ng ginagawa mo, bibigay honor ba yan? O dinidishonor mo yung pamilya? Do your deeds glorify or defame the name of God? Yung mga ginagawa mo ba ay ginoglorify ba niya or sinasawalang halaga yung pangalan ng Diyos natin naman? Diba sabi ko sa niya, dalawang lente ng earthly father at lente ng paano nga ba yon? How do you defame
the name of God. Bilang meron tayong tatay, ito yon. Kapag may nagsabi sa'yo, Kristiyano ba yan? Ay, Kristiyano ba yan? Yan. Ba't kaya ginagawa niyan? Yan. Walang pinagkaiba doon sa dinidisgrace natin yung ating family. Ay, anak ba niyan yan? Ba't kaya naman pinagagawa niyan? O anak ba ng Diyos yan? Ba't kaya ginagawa niyan? Keep in mind that as His children, we bear His name. Christian. Kristiyano tayo. Christian. Diba? Amen? Magtatapos pa ako. But as many as received Him, that they gave the right to become children of God. To those who believe in His name. Children of God tayo. Behold, that manner of love that Father has bestowed us, and we shall be called children of God. So, anak tayo ng Diyos. 1 John chapter 3, verse 1. Deuteronomy chapter 5, verse 11, you shall not take the name of the Lord your God in vain, for the Lord will not hold him guiltless who take His name in vain. So, ang tanong, do I hold the name of God? Do I bring dishonor to His name by the way I live? Amen? Amen. So, mga anak, kung buhay pa yung mga magulang, ang yung tatay, halikan nyo sila, sabihin nyo, tay, salamat, ikaw ang tatay ko. Parangalan nyo siya, i-respect nyo siya, at wag nyong dudungisan ang kanyang pangalan. Mga anak. At kung wala ka man lang Heavenly Father na masasabihin, meron kang meron kang Ama sa langit, ang Diyos. Sabihin mo, Lord, salamat pagiging ikaw ang naging tatay ko nung nawala ang aking tatay. Lord, salamat ikaw ang tatay ko, ikaw nagbigay sa akin, nagbigay ng probinsya sa akin. Binilinigay ako sa tamang landas. Amen? Sige, tayo po tayo. Dakilang Ama o aming Diyos amang nasa langit, salamat po o Diyos sa araw na to. Thank you, Lord, dahil sa mga dakilang Ama, sa mga Father,